bayan o ang bansa na nag-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. But Nakakalungkot. VP, Nandito lang kami, Vice! Nandito lang kami! wala ko sinip. Tanong. VP! Ma'am, kamusta naman? Medyo late yata na kayo parating eh. Paano nakasakay na ng aeroplano si FPRRD papunta daw sa the Netherlands? Ayaw lang mo Yun ang nasabi sa akin ng mga nasa loob ngayon sa place na nakaupo siya sa loob ng aeroplano. So ngayon wala pang umalis na aeroplano, right? Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwede makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base. But you are the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika ba ito sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na, diba? At saka saan ka ba naman nakahanap ng military air base na chief PNP ang in charge? At siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po na magsasalita ngayon si PBBM sa publiko. Anong inaasahan nyo? Na magpaliwanag ba or accusation pa rin? O ano bang inaasahan nyo doon? Ano pa bang diba? Nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statements ng Pangulo? Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na pagkikipit nila. Hindi tayo member ng ICC at noong final yung ICC complaint, out of time na sila, ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o ang bansa na nag-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. but Nakakalungkot. VP, Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. When were you able Vice? to talk to your dad? Kung ano po yung sitwasyon niya currently, kung bago siya umakyat at currently nakakaakyat na siya sa train? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kasara-sara. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President.
Hindi ko natin kaaway ito. Ang kaaway natin, yung mga dating presidente. Umpisahan nyo na po. At dito po ako. Attorney Trixie. Yes, Attorney Trixie. Magandang gabi! Pero hindi siya ganun kaganda. Okay? Sa lahat po na nandito ngayon, ang una nating hikayat ay sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin ang pag-asa natin sa Diyos. Huwag po natin kakalimutan, ipagdarasal natin ang proteksyon at mapigyan tayo ng lakas na sagutin at manap ng lunas dito sa hinaharap natin ngayon. Nakikita natin madilim ang parating na panahon. Kaya nilang isuko ang isang citizen, isang mamamayan ng isang bansang may soberanya. Isinuko natin ang soberanya natin ngayong araw na ito. Alam ko galit kayo. Galit. Palayasin ninyo! Pauwi ninyo sa Davao ang aming presidente na Duterte! Nakikiusap po kami! Allahu Akbar! Kasi kung hindi niyo pauwi sa Davao, may mangyari. Mahal namin! Si Duterte, siya po ay may gumuguro. Alam ninyo na kami po ay nasasaktan. Bakit ninyo ginagawa? Palagi ninyo ginustahan. Layo yun, boss. Marami po siyang nagawa dito sa Luzon, Visayas sa Mindanao. Inuna po niya ang Luzon. Si BP Sara nandyan. Dumating na si BP Sara. Nagtatakbuhan ng mga media. Nakapalibot ang mga kapulisan.